Magandang araw mga kabataan at OFWs na tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Ako sila ng #WalkWithLand. Today, panigurado, magpapanik si Luistro dito. Plano ng kampo ni VP Sara Duterte, sigurado panalo. Kung naiinis ka sa political persecution, political drama na parang telenovela pero walang kwenta, stay tuned. Ito ay hindi chismis, ito ay fact-based, intellectual na breakdown. We will dissect the moves ni Congresswoman Jerbil Jinky Luistro, chair ng House Justice Committee, at siya rin po yata ang manager ng impeachment complaint ni impeachment trial. Okay, impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte pagdating diyan sa Senado. Nakapag-elect na po sila ng 11 members. Okay? Usually parang ano po 'yun, no? Yung mga prosecutors last year ay parang sila rin, no? Okay? At bakit ito ay mukhang desperado laban sa isang leader na mahal ng masa? Hit like na kung pro-truth ka at comment Sara Strong para ma-boost ang algorithm. Ilang mga minuto tayo ng matalas na usapan, promise, hindi ka magsisisi. Mga kababayan, let's start with facts. Si Representative Jerbil Luistro, Batangas 2nd District, lawyer at chair ng Justice Committee. Siya ang frontliner sa pag-push ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero tanungin natin, no, bakit parang personal? Siya raw ang emotional sa plenary, defending probable cause with SALN issues at confidential funds. Intellectual question natin, kung tungkol sa best interest of the people, tulad ng sinasabi niya, bakit parang selective ang accountability? Bakit hindi lahat ng politicians ay ganon? Para si Luistro ay jinky Beatrix sa politika. Flashy ang drama, pero kapag tinignan mo ang bigger picture, parang may hidden script from higher-ups. House impeached Sara again, recently with wide margin. Pero ang tanong, legit o political vendetta post Duterte Marcos rift? Let's go deeper, intellectuals. Luistro denies money making claims ni Sara, pero ang perception ng marami, impeachment as a tool for political elimination. Talunin nyo na lang po sa eleksyon. Huwag po yung ganyan. VP Sara raised valid points on SALN at funds. Pero ang tugon, gaslighting, accusations, pabalik. Confidential expenses disallowances, AMLC reports. Pero sa panahon ngayon, maraming questions on due process. Para naman po sa mga kabataan, imagine niyo, studying law o politics. Tapos makikita mo na ang konstitusyon ay ginagamit para sa political chatter. Si Luistro parang strict teacher na gustong i-fail si Sara kahit may extra credit ang achievements niya sa education at anti-insurgency. Pero ang bayan gusto ng stability, hindi endless hearings. OFWs watching abroad, alam nyo ba na ito ay nakaka-epekto sa ekonomiya, investor confidence, remittances, lahat affected kapag destabilize ang gobyerno. Luistro doing her job for overreaching? Vote in the comment section, mga kaibigan. Ngayon, positive side naman, bakit sigurado panalo ang kampo ni Sara? VP Sara strong on education, DepEd, grassroots support, Duterte legacy ng tapang at malasakit. Mga kabataan at OFWs, love her straightforward style. Also, massive base, no? Senate trial, maraming allies doon. Habang ang iba ay busy sa impeachment, si Sara ay focus on serving.
While Luistro is busy filing papers, Sara is busy building futures. Here comes his strategy, ha? Legal defense, public engagement, exposing perceived biases. Plano. Anong plano? Unity of Duterte's strong narrative of persecution. Target 2028. Very possible. Break muna tayo ha para sa inyo, mga kabataan at OFWs. Habang nagfa-fight sa politika, kailangan din natin ng practical wins. Wireless earbuds o power bank sa Shopee or Lazada, perfect para sa online classes o long calls sa pamilya abroad. Trending Xiaomi at Samsung accessories. Summer tube tops naman, hobo bags, stay stylish habang nag-aaral o nag-work. Helmet at phone mount para safe ride papuntang work. Desk organizers, portable fans, storage para maayos ang space nyo sa dorm o condo. These are bestsellers, high-rated, affordable, links in description. Shopping smart equals supporting local economy habang informed kayo sa politika. Mga kababayan ha, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel lumabot ang 100,000 subscribers. 20 na lang po, magto-21,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Subscribe, share to your OFW groups at comment ang inyong thoughts. Pero bago tayo magtapos, mga kababayan, let's go deeper pa. Intellectual level. Ano ba talaga ang endgame sa ng mga ganitong impeachment moves laban kay VP Sara? Tanungin natin si Congresswoman Luistro nang walang kinikilingan. Kung talagang probable cause lang ang habol ninyo, bakit parang rush at selective? Bakit ang daming loose ends sa mismong complaint? Maraming legal experts ang nagsasabi na ang confidential funds issue ay ginagamit bilang political weapon, hindi tunay na accountability. Parang si Luistro ay naglalaro ng chess, pero ang kalaban niya ay si Sara na may buong army ng masa. Checkmate na ba? Hindi pa, kasi ang chessboard mismo ay tilted, media bias, timing pagkatapos ng Duterte-Marcos alliance break, at ang obvious na pag-target sa isang popular leader na may strong 2028 potential. Accountability daw, kailangan. Pero bakit si Sara lang? Bakit hindi yung ibang na may mas malaking issues? Selective justice is injustice. Duterte legacy toxic. Reality check. Under Duterte-Sara era, drug war controversies aside, maraming OFWs ang nakaramdam ng proteksyon sa abroad at mas mabilis na serbisyo sa gobyerno. Data-wise, remittance growth at grassroots education programs ni Sara sa DepEd ay hindi maitatanggi. Division daw. Actually, ang nagdi-divide ay yung mga gustong neutralize ang political opposition para maging one-sided ang 2028. Okay, mga kabataan ha, kayo ang susunod na boto. Huwag kayong maniwala sa surface level drama sa social media. Mag-research, basahin ang SALN reports, pakinggan ang both sides, pero laging tanungin, sino ba talaga ang nagsisilbi sa bayan at hindi sa sariling interes. Para naman po sa mga OFWs, alam nyo ang hirap ng buhay abroad. Gusto nyo ba ng leader na may malasakit sa inyo o yung puro political chatter? Vice President Sara represents resilience, tapang at focus on education at security.
mga bagay na direktang nakakaapekto sa inyong pamilya, mga kaibigan. Okay, itong prediction po natin ha. With strong grassroots at Senate allies, ang kampo ni Sara ay well-positioned. Luistro at ang kanyang komite ay maaaring maging part ng history bilang overreach example. Kung mag-fail ang kanilang narrative, okay, si Luistro parang nagmamadali na i-close ang kaso bago pa man dumating ang totoong ebidensya ng suportan ng tao. Pero alam nyo naman, sa Pilipinas, ang boses ng masa ang pinakamalakas na desisyon. At kasalukuyan ang masa ay sumisigaw, Sara laban. Mga kababayan, panahon na para maging informed voters. Huwag tayong maging emotional lang, maging critical at fact-based. Ito ang tunay na pag-ibig sa bayan. Mabuhay po ha, mabuhay at mabuhay ang Pilipinas.